kong brand, which is lahat naman kasi ng mga Chinese brand na 6 kilowatts and 11 kilowatts, so it's all different specifications. The BOC is 500, the MPPT is 60 to 500, and range is 60 or 90 to 430. So mostly they are 100% the same. So yun lang, nakakaiba sila dun sa max power ng solar panel. So ito yung kanyang inverter specification. So kung mapapansin nyo, pare-parehas to. So yung mga bagong model ngayon like 11 kilowatts, dalawa na yung MPPT niya, dual. At ito yung maximum solar panel input niya na pwede mong ilagay. So ito yung range na operating range. At ito yung MPPT range. Ito yung amperes. So dalawa kasi. So 27 to 7. And DOC is 500. So each MPPT, so meron siyang 500 DOC. So kabila may 500 DOC na rin. So of course the battery, lithium battery. I prepared lithium battery. So here naman, ito yung mga old model na inverter. So we have only one MPPT, but this one had the maximum input is too high. It's good. This is the specification they put in, so we will follow this 8,500 watts. So same operating voltage, MPPT range, but the current is the same, nothing lang. Kasi isa naman siya. So parang pinagdalawa lang ito, dalawa rito. Ganyan. So ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ano ba yung importante ng, bakit ba napaka-importante ng BOC? So, sa solar panel, ang BOC stands for open series voltage, which is the maximum voltage the panel can produce when no load is connected to its terminal. So, ibig sabihin, so wala pang load siya, pag na-connect na sila ng series or parallel, whatever na kung anong gusto nyo decide, yung dalawang line, positive and negative, kuhanan nyo ng tester, may tuwa kayo ng tester, ilagay nyo sa volts DC into maximum, let's say 600 volts, or if you have 1000 volts tester. So, i-test nyo yung kanyang BOC, open circuit voltage. Kasi wala pang, hindi siya nakakonekta sa load. So, kailangan ma-ensure nyo na hindi siya tataas ng 500 volts base doon sa specification ng inyong inverter. Itong BOC rating on a panel specification sheet is typically measured at 25 degrees. Ito yung standard STC. In colder temperature, the BOC will be higher. Ito ang pinaka the best kong na-discover na hindi ko na-consider noong unang mga specific na pagpili ko ng solar panel. So ito ang pinakamahalaga sa lahat. In colder temperatures, the BOC will be higher, while the warmer temperatures will result in a lower BOC. So hindi pala pag mainit siya, delikado. Mas delikado siya pag nag-brown out bigla, and then bigla siyang, tapos yung temperature niya bigla naging malamig ang panahon, at bumagsak ang temperature mo ng negative to the negative value. So doon puputok ang inverter mo. Doon nasisira ang inverter. Hindi sa init. Hindi sa mainit ang panahon. So yung pumuputok dahil sa lumamig ang panahon at tumaas yung BOC niya. BOC is critical to ensuring that the total voltage series connected string of panels does not exceed the maximum voltage limit of the associated equipment such as charge controller. So, ayan. Ito yung recorded temperature ng sa Pilipinas year 2021. So hindi pa naman na-reach namin to. So yung pinaka malapit dito itong sa Batanes. Ganito rin yung sa amin, 16 degrees centigrade. So sa amin, sa lugar namin sa somewhere in Batangas, 16 degrees lang. Okay. Panoorin niyo itong video na to.
napaka-informative nitong video na to at salamat dun sa professor na nag-explain, technically explain the importance of BOC and paano mag-design ng inverter, mag-sizing ng inverter. Napakaganda nitong panoorin. Panoorin nyo na lang at doon nyo malalaman na maintindihan kung bakit napakahalaga ng BOC sa design, consideration ng inverter. Ito yung topographical diagrams ng mga basic inverter natin. So we have the PV modules, then converted the DC to DC, and we have the DC link here. Ito yung electrolytic capacitor na kapag nag-over voltage ka, ito yung puputok. Ito yung puputok sa linya. So once na pumutok to, maapektuhan yung mga electronic device mo rito at doon masisira ng iyong inverter. So ito yung kalimitang hindi natin na kukonsider sa design, na kailangan may consider natin yung temperature ng lugar nyo, yung locations. Sa Pilipinas naman, hindi naman siya bumabagsak ng pinakamababa na sa Baguio yung 12.4 degrees centigrade. Let's say 10 degrees. Hindi tayo nag-zero, hindi tayo nag-negative. So, maximum nung aking computing yan in 10 degrees, halos wala pang 2 volts per panel. So, let's say 20 volts per panel ang iniaangat niya kapag masyadong malamig yung open circuit voltage. Ito makita nyo doon sa design and doon sa aking calculation. Okay. Ito naman yung 580 watts. So, yung computation kaparehas din nung nauna. And ang BOC niya is 46.1. So, ito yung isang preferred ko. Pero, titingin pa rin ako. Marami kasi akong nakitang mga specification ng BERT 3 na. And nagtingin din ako ng mga ibang brand. So, we'll see kung ano yung available sa market. So, ito yan. 46.1 volts at 15 degrees. 10 degrees consideration sa design. So, 25 degrees minus 10 is 15 degrees. So, ito yung lalabas sa kanya. So, ito na yung computation. 47.83 volts and 44.37 volts sa 40 degrees centigrade. So, ito yung higher temperature. Pag mataas yung temperature mo, bumabagsak yung voltahe, yung BOC mo. So, sobrang taas ng temperature. So, kapag naman malamig sobra, yan, tumataas yung voltahe ng BOC mo.